Mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus na ang tunay na kapamilya niya ay yaong mga nakikinig ng salita ng Diyos at sinasabuhay ito. Inanyayahan tayo ng talatang ito na pagnilayan ang kahalagahan ng pagsabuhay ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagkilos at isa sa mga paraan upang may sabuhay ito ay ang pagpapanatili ng malalim na ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin o pagdarasal. Sa pakikinig sa salita ng Diyos sa panalangin at pagtugon dito, tayo ay nagiging bahagi ng kanyang pamilya. Sa ating pong pagninilay ngayong araw, ikalimang araw ng nobenaryo, tatalakayin natin kung paano ang panalangin, lalo na sa mga retreat, ay nakakatulong sa atin upang lubos na may sabuhay ang ating pananampalataya. Tatlong bagay po. Una, ang pangailangan ng personal na panalangin sa isang tahimik na lugar. Lahat ho tayo ay may pangangailangan na tumalis sa mga pang-araw-araw nating ginagawa upang manahimik kasama ang Diyos at makipag-usap sa Kanya. Sa Ebanghelyo ni San Marcos, mababasa natin na si Jesus ay umalis patungo sa isang ilang na lugar at doon siya nanalangin. Hindi lamang po ito ang isang pagkakataon na makikita natin sa Ebanghelyo si Jesus umaalis, nagpupunta sa isang ilang na lugar upang magdasal. Marami sa Ebanghelyo na makikita natin si Jesus, lalo tigis sa madaling araw, nagdarasal. Umaalis sa ordinaryong mga ginagawa. Ipinapakita po nito ang dalawang mahalagang aspeto ng Kristiyanong pananalangin. Ang pangailangan ng panandaliang umalis sa mga ordinaryong ginagawa araw-araw at manahimik ang puso upang marinig ang tinig ng Diyos. Sa araw-araw tayo nagtatrabaho. Sa araw-araw tayo pumapasok, nag-aaral. Sa araw-araw marami tayong ginagawa sa buong maghapon. Pero ang tanong mo sa atin ngayon, may mga pagkakataon pa ba tayo na manahimik at makipag-usap sa Diyos sa katahimikan? Itinuturo sa atin ni Jesus na ang panalangin ay hindi lamang isang gawain, kundi isang pagtungo sa katahimikan kung saan maaari nating maranasan ang pakikipag-usap sa Ama. Minsan nakikita po natin yung pagdarasal bilang isang bagay na ginagawa lamang natin. At dahil dito ang danger ay lumalampas na lamang yung pananalangin, pagdarasal, ng walang malalim, dinudulot na malalim na ugnayan sa Diyos. Ang isang retreat, pag sinabi ho natin retreat, paglayo, pag-alis sa ordinaryong ginagawa, ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na sundan ang halimbawa ni Jesus. Katulad po na nabanggit ko, si Jesus sa mga ginagawa niyang pagpapagaling, paggawa ng milagro, pangangaral, may panahon siya upang siya'y manahimik, magdasal, at makipag-usap sa Diyos. Nagbibigay ito sa atin ng oras upang tumigil, magmuni-muni, at humingi ng panibagong lakas at kalinisan ng puso. Minsan gulong-gulo na tayo sa ginagawa natin. Minsan sa pagtakbo ng buhay natin araw-araw, parang nawawala na tayo ng direksyon. Subalit pinapaalala sa atin bilang mga Kristiyano, Katoliko, yung mga pagkakataon na tayo'y tumigil, manahimik, magnilay, makipag-usap sa Diyos. Sa mga sandali ng katahimikan at pananalangin,
binibigyan natin ng puwang ang Diyos upang magsalita sa ating puso. Sa sobrang busy natin minsan, ang Diyos sumisigaw na, pero hindi pa natin marinig. Pero kailangan lamang pala natin tumigil upang marinig natin ang bulong ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga ang bawat pagtigil natin at pakikinig sa Diyos, tulad ng ginawa ni Jesus, ay nagiging susi upang marinig natin ang salita ng Diyos ng mas malinaw at may sa buhay ito. Minsan tatanong tayo, Lord, ano bang gusto mong mangyari sa akin? Lord, ano bang plano mo sa akin? Lord, bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Minsan hindi natin marinig ang sagot ng Diyos dahil sa ingay mismo na ginagawa natin sa ating buhay. Matutong manahimik upang makita ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Halaga ng katahimikan, retreat. Kapag sinabi natin sa gera, retreat, umuurong, umaatras. Kailangan natin sa buhay natin ng mga time out sa mga laro. Diba? Kasi pag nagta-time out, makikita ho natin yung takbo ng ating laro sa mga naglalaro dito. Nakikita natin ano yung pwede nating gawin at ano yung bagay na pwede nating improve sa ating buhay. Kaya kailangan nating mag-retreat, kailangan nating mag-time out, manahimik sa buhay natin. Ikalawa, ang kapangyarihan ng sama-samang pagtahimik. Minsan gusto natin mag-isa tayo, pero may pagkakataon sa buhay natin na kinakailangan tayong sama-samang manahimik, sama-samang magdasal. Dahil sinabi ni Jesus, kung saan may 2 o 3 natitipon sa aking pangalan, ako'y nasa gitna nila. Ito'y patunay na espesyal na biyaya na nagmumula sa pagtitipon ng pananampalataya sa panalangin. Ang mga retreat ay nag-aalok sa karanasang pangkomunidad kung saan ang presensya ni Kristo ay nagiging mas maliwanag sa pamamagitan ng mas sama-samang pananalangin at buhay. Ang pananahimik, ang retreat, ay hindi pagtakas mula sa realidad, kundi mas malalim na pagpasok sa presensya ng Diyos. Minsan, ang tao, dahil sa bigat ng kanyang naranasan sa buhay, gusto niyang takasan ito. At minsan, na nagiging dahilan ng kabigatan niya sa buhay, ay nagpapatuloy siya sa kanyang mga ginagawa na hindi man lamang tumitigil. Minsan ang pagtakas natin sa mga araw-araw nating ginagawa ay inilalaan natin sa iba't ibang mga bagay na hindi naman nakakatulong sa atin, bagkus mas nabibigatan pa tayo. Subalit ang pagtakas sa mga ginagawa natin sa pamamagitan ng panalangin ay magpapagaan sa buhay natin upang mas makapasok tayo sa presensya ng Diyos. Para itong isang bukal sa gitna ng disyerto kung saan tayo katulad ng mga unang Kristiyano ay tumigil, nagdarasal ng magkakasama at muling tinatama ang ating puso kay Kristo. Ang mga ganitong sandali ng retreat, pag-alis, ay nagbabalik sa atin ng bagong liwanag at lakas mula sa Diyos. Kaya't ang ating araw-araw na buhay ay nababago ng presensya ng Diyos. Ang karanasan ng pagtigil ng retreat ay nagiging espiritual na pagbabago na tumutulong sa atin na mas maayos na isabuhay ang ating pananampalataya, naririnig at sinasagawa ang kalooban ng Diyos tulad ng sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Ikatlo, ang panalangin ng Ama namin ay isang paaralan ng pananalangin. Ibig sabihin, kapag tunay nating pinagninilayan at dinarasal ng buong puso ang Ama namin,
makikita natin ano ba dapat ang maging laman ng ating pagdarasal at papaano ba tayo dapat magdasal dahil ang Ama namin ay mismong panalangin na itinuro sa atin ni Jesus. Sa gitna ng lahat ng panalangin ay ang panalangin ng Ama namin. Ibinigay ni Jesus bilang huwaran ng lahat ng mga dasal. Ang Ama namin ay perpektong nagpapahayag ng ating pananampalataya na naglalaman ng pagtitiwala, naglalaman ng pag-asa, at naglalaman ng tawag ng kabanalan. Ito isang panalangin na sumasalamin sa malalim na relasyon natin sa Diyos at sa ating kapwa. Minsan dahil nakasanayan na natin dasalin ng Ama namin, hindi na natin nakikita ang lalim nito. Hindi na natin nakikita na habang dinadasal natin ito, dinadasal natin ang panalangin ni Kristo. Sa bawat kahilingan ng Ama namin ay natutugunan ang bawat aspeto ng ating buhay. Ang kabanalan ng Diyos, ang Kanyang kaharian, ang ating pangaraw-araw na pangangailangan, ang kapatawaran at proteksyon laban sa kasamaan. Ito isang panalangin na nagpapabago ng ating ugnayan sa Diyos at sa kapwa. Ayon po kay Pope Francis, ang dasal na Ama namin ay hindi lamang mga salita, kundi isang daan patungo sa malalim na pagtitiwala sa ating Amang nasa langit. Sa mga retreat, maaaring maging sentral ang dasal na ito na nagdadala sa atin sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos at nagtuturo sa atin ng tunay na esensya ng panalangin. What is the essence of prayer? The essence of prayer is trust and love. Ang puso ng pagdarasal ay ang pagtitiwala at pagmamahal. Sa ating pagninilay sa Ama namin, natututo tayong dalhin ang ating pang-araw-araw na buhay sa pagkakaisa sa kalooban ng Diyos. Ang pagninilay sa dasal na ito ay hindi lamang isang personal na paglalakbay, kundi isang pagbabago kung paano natin sinasabuhay ang ating pananampalataya sa komunidad. Na umaalingaw-ngaw sa mensahe ng Ebanghelyo ngayong araw na ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos ay tunay na bahagi ng kanyang pamilya. Sa ating pagninilay sa Ebanghelyo ngayon at sa papel ng pananalangin sa pagpapalalim ng ating ugnayan sa Diyos, naway bigyan natin ng puwang ang personal at sama-samang panalangin sa ating buhay, lalo na sa pamamagitan ng retreat. Sa pagsunod sa halimbawa ni Jesus na humarap o humanap ng tahimik na oras kasama ang Ama at sa pakikisa sa iba sa panalangin, narinig natin ang salita ng Diyos ng mas malinaw at nagkakaroon tayo ng lakas upang isabuhay ito. At naway ang panalangin ng Ama namin ang maging gabay natin, nagtuturo sa atin na mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa pagtulong na isabuhay ang ating pananampalataya bilang tunay na kabahagi ng pamilya ng Diyos. Amen.